Pakinggan niyo, bayan ng Diyos. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano ba ang mabuting balita niya? Ang mabuting balita ito, ang Diyos ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. Siya ay ang Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Saan natin siya masususuan? Makikita niyo siya sa Bethlehem. Ito ang palatandaan. Matatagpuan niyo ang isang sanggol na nababalot ng lampig at nakahiga sa sapsalan. Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa lahat, ang lumikha sa langit at lupa. Sinasambahan namin at pinapupurihan. Salamat sa buhay at mga biyaya. Salamat, Ama, sa hapon ito na ibigay mo sa amin upang mapagpatuloy namin ang aming gawain, ang ikaapat na simbahan. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na pumagitna sa aming pagsamba. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagpuri, Harp the Herald Angel State. mula sa libro ni Mateo, unang kabanata, talata 18 hanggang 20. At ganito ang sinasabi. Ganito ang naging kapanganakan ni Jesucristo. Ang kanyang ina si Maria ay nakatakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila magsama, si Maria ay natagpuan ang dalalang tao
nasa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matubig at hindi niya gusto na papahiya sa mata si Maria. Kaya, nagpasya siyang paalisin ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangambak ng labing si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na Espiritu. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, narito, isang dalagang bilhin na magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Natawagin nila siya Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumahati. Sa pagbangon ng Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ayon sa pinabuutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Hindi niya sinipingan ng kanyang asawa hanggang sa may pagkanak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalan din siya ni Jose na Jesus. Ito ang mga salita. Mabuto sa akin. At ito tingin ang mensahe ng matawid.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Time is 5:40, so hapon pa lang, hindi pa po kami. My dear brothers and sisters, sa gabi ito, we will reflect on the passage from the Gospel of Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. In this passage, we encounter the story of the birth of Jesus, but from a unique perspective. We hear about events leading up his birth from the point of view of Joseph, his earthly father. Ika-apat na simbang gabi. Ito po ang ating pagnilay-nilayan sa hapon na. Pero bago po ituloy ito, pakitanong nga ang inyong katabi sa right side. Naranasan na ba ninyong kapahiya? Pakitanong please. Sa left side naman, inyong katabi. Ano ang iyong naramdaman nung ikaw ay nakahiya? Okay. Sa mga may katabi ng left and right, pwede silang magtanong. Pero yung walang katabi, tanongin mo na lang sa iyo sa sarili. Naranasan ko na bang makiya? Ano kayo yung feeling ko nung ako ay nakahiya? Okay? Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang karanasan ng kahihiyan. Simula pa ng ating pagkabata. Hindi po ba? Napaya tayo dahil nakagawa tayo ng hindi tama. Napaya tayo dahil tayo ay nadapa. Napaya tayo dahil nagkamali tayo. Unang-unang tayo. Napaya tayo dahil bumagsak tayo o kulelang tayo sa klase. Napaya tayo dahil ang yabang-yabang natin, palpak naman pala. Napaya tayo dahil natuklasan ang ating mga itinatagong kahihiyang gawa. Marami tayong karanasan ng kahihiyan. Si Jose at Maria. Bagamat ang mga taong matuwid ay hindi rin nakaiwas sa kahihiyan. Pansinin po natin kung paano naging bagong pagkakataon ang karanasan Diyos upang dumating ang dakilang pagpapala sa kanilang buhay at sa buhay ng sangkatauhan. Una, naroon ang pagtanggap at pagsunod. Sumunod si Jose nang mga sandaling yaon. Nangarap si Jose sa napakahirap na desisyon. Itutuloy ba niya ang pagpakasal kay Maria o hihiwalayin niya ito? Ang hirap na desisyon, ano? Kayo man, sa tunay na buhay, na-schedule na ang iyong pagpapakasal sa iyong minamahal. Ngunit, sa uling sandali, nalaman ninyo na ang iyong minamahal ay buntes, pero hindi pala ito ang ama. Siyempre, ang desisyon mo ay dalawa lamang. Ituloy o hindi. Tama po ba? Okay. Hindi ko yung naranasan, pero salamat kay Joseph na aking asawa. Ate, noon ay nakatakda na silang magpakasal.
Diyos o kung mamamatay ang isa. Ang pagbubuntis ni Maria na hindi pa naman siya na ikasal kay Jose ay isang kapahayagan ng pagtataksin ayon sa batas ng mga Hudyo. May karapatan si Jose na hiwalayan si Maria. Pabalik niya dati 2 options na. Hiwalayan niya si Maria o si Maria naman ay maaaring parusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya. Napakabigat na parusa at napakalaking nahiliyan ni Jose na itong pamapangasawa niya ay buntis na. Marahil ay dito lamang kumikikot ang isip ni Jose sa dalawang bagay na ito. Subalit, ang Diyos ay nagsalita. May isang anghel na pumunta kay Jose at sinabi, "Pakasalamat si Maria." Maaaring hindi talaga ito pumasok sa isipan ni Jose. Marahil para sa kanya, ang pinakamainam na desisyon ay hiwalayan na lamang si Maria. Kaysa ilagay sa kalilian ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya dahil pakakasalan niya ang isang taksin at nagpabuntis sa iba. Subalit, dahil isang matuwid niya itong si Jose, tinanggap niya ang utos ng Diyos at sinunod niya. Pinakasalan niya si Maria. Naunawaan ni Jose ang mga paliwanag ng anghel tungkol kay Maria. Kaya ginawa niya ang pagpapakasal kay Maria. Napakahalaga rin po ng pagkaunawa. Ang taong matuwid ay madaling makaunawa at madali rin makasunod. Sa ating pagsunod sa nais ng Diyos, mabubuksan ang mga bagong pagkakataon para sa lalong kahamuti ng ating buhay. Sa pagkataon ito, dakilang regalo ang dumating na natanggap sa sangkataunan, ang pagsilang ng tagapagligtas. Gising pa ba kayo? Gising na gising? Ang bitin nyo na yung nakakabay nyo. Tuklip ko eh. Mahaba ko. Ciao. Ikalawa, may mga darating na bagong pagkakataon sa ating buhay kung marunong tayong magmalasakit. Ipinangangalas ni Jose ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pagmamalasakit kay Maria. Pwede naman talagang hindi itutuloy ni Jose ang pagpapakasal niya kay Maria at hiwalayan na lamang ito. Legal naman at naaayon sa batas ng kanyang gagawin. Subalit, naroon din marami sa kanyang puso ang pagkalala sa maaaring mangyaring pangamakan kay Maria. Kaya kanya ito pinagkalasakitan. Iniligtas niya si Maria mula sa kaliyaan at sa maaaring parusang kamatayan na haharapin nito. Tinanggap niya si Maria. Hindi na niya inisip ang kanyang sariling kaibigan. Dahil pakakasalan niya ang isang buntis na. Hindi na niya inisip kung ano ang sasabihin ng mga tao. Hindi na niya inisip kung siya ay pagtatawanan ng mga tao.
mundong gawain, ang banal na gawain ng Diyos. Which is true. Tama naman po. Kaya hindi niya ginalaw si Maria. Umiwas siya sa mga gawain yun. Isang katangian na dapat taglayin ng isang mananampalataya ay ang pagpipigil sa sarili. Ito ay natatanging kapangyarihan ayon sa pangalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Nakaloob sa atin ng Diyos upang maiwasan natin ang mga gawang masama at hindi tama. Napakaraming mga gawain masama sa ating kapaligiran na umaakit sa atin upang sundin at gawin din natin. Kaya nawawala ang kabanalan ng buhay ng tao. Gayunman ay pinaalalahanan tayo sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Bilang mananampalataya, para pilihin natin ang kabanalan ng buhay, umiwas tayo sa mga gawain na hindi tama at huwag tayong makisangkot sa mga ito. Upang hindi po makapasok ang kasamaan sa ating buhay. Higit pa at mas magandang pagkakataon ang darating sa atin kung mapanatili natin ang kabanalan ng buhay at marunong tayo magpigil ng sarili. Para kay Jose, bagong pagkakataon ang dumating sa kanya, ang maging bahagi sa plano ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Mga kapatid, dumating na ang Diyos na pinangalanan Emmanuel. Siya ay kasama natin ngayon upang dalhin tayo sa mga bagong karanasan ng buhay na nakaayon sa kanyang mga plano. Malay nyo, nandiyan sa katabi nyo ang ating Panginoon. Malay nyo, nandiyan sa upuan nyo ang ating Panginoon. Pero hindi lang po natin nakikita. Siya ay kasama natin ngayon. Dumaranas man tayo ng mga kahihiyan o kabiguan, nasaruhan man ang mga pintuan ng ating inaasam na mga pangarap. Binubuksan naman ng Diyos ang mga pintuan para sa mga bagong pagkakataon na makakatid sa atin tungo sa higit na matinaw na buhay. In this passage, we see how God works in mysterious ways, using ordinary people to accomplish extraordinary things. Mary, a young and humble woman, was chosen to be the mother of Savior of the world. Joseph, a simple carpenter, was chosen to be the earthly father of the Son of God. And through their obedience and faith
by the power of faith and trust in God, despite the confusion and uncertainty that Joseph must have felt. He trusted in God's plan and followed His will. He took Mary as his wife and raised Jesus as his own son, fulfilling the prophecy that the Messiah would be born of the line of David. In our lives, we may face challenges and difficulties that seem insurmountable. But like Joseph, we can trust in God's plan and have faith that He will guide us through any situation. Let us follow the example of Mary and Joseph and surrender ourselves to God's leading, knowing that He is always with us and working for our good. Let us remember the words of the angel to Joseph. Do not afraid. I repeat, do not afraid. Let us trust in God's plan for our lives and have faith that He will lead us to where we need to be. May we always be open to the workings of the Holy Spirit, and may we never forget the miraculous birth of our Savior, Jesus Christ. My brothers and sisters in Christ, may this passage inspire us to live a life of faith and obedience. And may we always remember the incredible gift of salvation that we have through Jesus Christ. Amen. Tayo nagsisipa rito, dala ang ating mga pag-asa at ang ating mga pangarap. Tayo nagsisipa rito bilang mga anak ng Diyos upang ialay sa Kanya ang ating pag-ibig at paglilingkod. Ating itong ipahayag sa pamamagitan ng ating mga handog. Awit ng pagtala o Holy Night.
Manalangin tayong lahat. Ito natin ang ating mga una. Aming Diyos na lubhang mapagmahal, aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Aming Diyos na nagpadaloy ng iyong mga salita mula sa iyong halip. Bigyan mo kami, aming Ama, ng nagsusumat na kagalakan ng Kristo sa pagbabahagi namin ng bagay na aming tinatangkilik para sa iyong anak, para sa pangangailangan ng iyong simbahan, sa pakikipag-isa sa Kanya, Panginoon, sa aming Panginoon Kristo, na dumating hindi upang paglingkuran, kundi ang maglingkod. Kami ay buong kababaang loob na nagpapasalamat. Nawa ang biyaya sumaan lahat, O Lord God, upang makapaglingkod ng buong katapatan bilang mga mabubuting katiwala. Ang lahat namin tinatangkilik, Panginoon, ay para sa iyong kaluwalhatian. Mula sa aming mga narinig, Panginoon, ay tinatanim mo sa aming puso. Hayaan mong magpakatatag kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik at nakita mo ang katapatan ng aming mga puso. Magpakahayag ka, Panginoon, sa puso ng bawat isang narinig. Sa aming pagbabahagi, O Lord God, ang pag-ibig, pagtulong, at ang mabuting balita sa iba. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong kongregasyon. Pag-ibayunin mo, Panginoon, ang kapangyarihang tinataglay, ang pananampalataya, at ang paglalim ng pag-ibig. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay mapasa aming lahat at sa karamihan pa ng nangangailangan sa iyo. Tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Mahabag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ng kapayapaan mula